Formar! Carguen! Apunten! Consumatum est! Fuego! Sino bang hindi nakakilala sa kanya? Doktor, manunulat, at bayaning tinagurian si Dr. Jose Rizal. Ngunit ang mga ito ay iba sa paningin ng mga Rizalista. Ang mga Rizalista ay binubuo ng iba't ibang sekta na may kanya-kanyang paniniwala. Bawat sekta o samahan ay tinatag na iba't ibang pinuno. Ilan sa mga grupong ito ay ang samahan ng 3 persona solo Diyos, Ciudad Mistica de Dios, Adamista, Batalismo, Watawat ng Lahi, Iglesia Sagrada Familia, at Espiritual Filipino Catholic Church. Karamihan sa kanila ay matatagpuan sa Calamba, Laguna, at sa paanan ng Bundok Banao sa probinsya ng Quezon. Sino nga ba siya sa mata ng mga Rizalista? Halina't sabay-sabay nating alamin at tunghayan kung paano at ano na nagtulak sa ilan nating mga kababayan upang sambahin bilang Panginoon at gawing immortal si Dr. Jose Rizal. Ako si Mark Jonas Santinero, kasama ang Deep Songs Production, at ito ang aming dokumentaryo patungkol sa mga Rizalista. Rizalista, ang tawag sa mga taong sumusunod sa turo at kaisipan ni Dr. Jose Rizal. Upang maunawaan ang kanilang mga paniniwala, pinuntahan ng aming grupo ang 2 sa mga samahan ng Rizalista, ang Sagrada Familia at ang samahan ng Watawat ng Lahi. Ayon kay Nanay Edubias Carig, si Rizal ay tunay na Diyos na nagkatawang tao upang iligtas ang Pilipinas sa pang-aapi ng Espanya. Napagkasunduan ng 3 persona na ipadala si Rizal sa mundo bilang tao. Hinatid siya ng 7 angheles sa 3 magkakapatid na dalaga, si Mariang Makiling, si Mariang Sinukuan, at si Mariang Banahaw. Hiniling ng mga angheles na alagaan nila ang sanggol na lalaki. Ngunit dahil kapwa mga dalaga magkakapatid, napagkasunduan nilang maipanuluyan ng mag-asawang Francisco Mercado at Teodora Alonso. Kinagabihan, iniwan nila ang bata sa ika-7 baitang mga hagdan. Ang sanggol ay pinangalanang Jose Rizal, na sinunod sa salitang nasa lampin ng bata, Hoberex Al, na ang ibig sabihin ay Diyos na hari ng lahat. Maraming bagay sa buhay ni Rizal ang kahalintulad ng kay Jesus. Sila ay kapwa na buhay sa bansang pinamumunuan ng mga banyaga.
Kapwa rin sila naging manggagamot at gumawa ng mga milagro. Sila'y parehong inusig at pinarusahan ng kamatayan para sa kabutihan na nakararami. Sila ay kapwa namatay para sa marangal na adhikain. Parehong gumamit ng mapayapang paraan upang itaguyod ang kanilang misyon. At parehong tumatak ang impluwensya at turo sa maraming tao maging sa buong mundo. So, sino po ba yung founder na Iglesia Watawat niyo? Paano po nag-start yung Iglesia? Dahil sa nakita ng mga paghihirap ng mga tao. Kaya naisipag namin itatag sa mga ito. Sa sobrang kahirapan ng mga tao at sa pamamaraan ng mga pagtuturo ng mga relihiyon. Kaya naisipan niyang itatag itong samahan na ito na kaya noong December 25, 1936 ay itinatag ang samahan ng watawat ng lahi dito sa buong na ito. Bali, ano po ba yung simbolo ng pangalan na Iglesia Watawat ng Lahi? Ano po yung simbolo ng para po sa inyo? Ito kasi, nung itatag ito, ang talagang tunay na pangalan ng samahan na ito ay Samahan ng Watawat ng Lahi. Kaya lang nung panahon ng Hapon, dahil pinagdududahan nga yung mga grupo-grupo ng mga tao na yung tipon-tipon, kaya nung pinarehistro ito sa Bureau of Trade and Commerce, panahon hindi pa yung Securities and Exchange Commission, bilang Charge of the Banner of the List. Ayun ang tawag. Ang ibig sabihin ay Iglesia Watawat ng Lahi. Marami ay matatanong kung anong ibig sabihin ng Watawat ng Lahi. Ano? Okay. Ang ibig sabihin ng Watawat ng Lahi ay yun ang taburi kay Dr. Jose Rizal bilang siya ang pangunahing tinatawan ng lahi kayo ng yun, Watawat ng Lahi. Di ba po, iglesia po kayo? Paano po halimbawa po, may tao po na tagalabas na gusto pong maging kasapi ng iglesia. Paano? May proseso po ba? Basta tanggap niya yung mga katuruan ni Dr. Jose Rizal, talagang gusto niyang itaguyod yung mga katuruan, ay welcome siya dito sa amin. Gano'n. Ay, gano'n. Wala po kayong, paano po yung may bautismo po ba kayo? Wala. Dahil yun ay yun nga ang mga sinupan ni Dr. Jose Rizal, yung mga bautismo na yan, yung mga na yan. Dahil anong sabi niya, yun ay mga pampasama ng kaluluwa, yung sabi ni Dr. Jose Rizal, yung mga na yan. Katuruan ng religion, yan. Di ba po, meron pong Biblia yung mga Katoliko. Sa mga, sa inyo po, ano po yung ginagamit natin na guide para po sa mga masunod yung mga turo po nila? Dito sa amin, ang pinag-aaralan namin yung mga katuruan ni Dr. Jose Rizal na nakasulat sa kanyang mga libro, ganun. At saka yung hindi lang yung mga katuruan ng ating bayani ang aming pinag-aaralan dito.
marami pa kami mga pinag-aaralan, yung mga katuruan ng mga master ng karunungan. Katulad po. Tulad ni Helena Blavatsky, Annie Besant, Peter, Thomas King, in Mangkasarian. Yan, iipon nyo sa internet. Apat yung katuan. Ano? Yun ang pinag-aaralan. Hindi lang yung mga katuruan nito. Sa ang aming pinag-aaralan dito. Marami silang pinag-aaralan din na yung Biblia. Na sinasabi nila na banal na kasulatan. Pero yun ay hindi makapasok sa timbangan ng aming katwiran at buti dahil pag-aralan ng mabuti yun, maraming mga katuruan doon na hindi makapasok sa sinasabi na timbangan ng katwiran. Dahil sabi ni Dr. Jose, ako man, sabi niya na nakabasa sa Biblia, sa wikang Hebreo. Wikang Hebreo na yun, ang sabi ng Dr. Jose, dahil ang sinasabi ng mga relihiyon, yung Biblia ay naglalaman ng mga ibang Hebreo. Ano? Pero sabi ng Dr. Jose Rizal, ay wala, hindi ko niya dahil katulad yung sinagasahin natin dito sa kanyang hindi ko ialis na maniwala siya dahil ng lahat ng bulak ang pananampalataya ng Biblia at ang mga sampung Banghelyo ay bumubuo ng isang bagay lamang. Datapot ako na nag-aral naman ng Bibliang orihinal na nasusulat sa wikang Hebreo ay nakababatid na ito ay hindi naglalaman ng mga Ebanghelyo sapagkat ang Biblia ay gawa, kasaysayan, kayamanan at pag-aari ng bayang Hudyo. Ang may kahuli-hulihan sa pangyarihan sa bagay na ito ay ang mga Hudyo na hindi kumikilala sa mga Ebanghelyo. Sa dahilan, ang salin niyon sa Latin ay hindi tumpak sa ilang bahagi. Kaya hindi matwid na sa bagay na ito ang mga Katoliko ang magpasya kung ano ang kautusan. Bagamat may kaugalian ang mga Katoliko na maangkin ng hindi kanila at napagkahulugan sa saling alinsunod sa kanilang kagustuhan at sa kanilang ikinalulugod. Sabi ng Dr. Cesar. Hindi ko tama yung pagkakatranslate sa akin. Kung may 10 utos po yung mga Katoliko, sa inyo po ba? Ina-apply niyo din po ba yung 10 utos ng Diyos? O may iba po kanyang utos? Dito, maganda ka yung mga kautosan ng Diyos na sinasabi. Halimbawa yung huwag kang papatay, napakagandang kautosan yun. Pero dito sa amin kasi, ang sinusunod dito, katulad na sinabi ko sa iyo yung mga katuruan ni Dr. Jose Rizal, kahit na hindi ka kasapi sa isang samahan ng relihiyon, kahit na hindi mo kunin yung sinasabi nila na 10 utos, ay napakarami magagandang kautosan. Yun na lang, wag ang masama sa iyo ay huwag mong gagawin sa kapwa mo. Napakagandang kautosan na yun. Kahit na saklaw na lahat yun ng mga sinasabi nilang 10 utos na yun, saklaw na yun, yung kautosan na yun, yung masama sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Talagang yung kautosan na yun, talagang kana. Sapat na yun na dapat taglayin ng isang tao. Totoo po ba na dati po ang iglesia nahati po sa 4 na faction? Totoo po ba? Ano po yung mga factions po? Yung ipinirisal na sinasabi, yung iglesia watawat ng lahi kaparian, yung ayaw ko lang kung ano pa yung iba na pinapangalan nila sa kanilang samahan dahil mangyari kasi ito, nagkahati-hati ito dahil nung katulad yung sabi ko kanina, nung itatag ito, samahan ng watawat ng lahi, ang mga katuruan ng na ipinapairal dito ay mga katuruan ni Dr. Jose Rizal na yun na dapat taglayin ng isang tao. Totoo po ba na dati po ang iglesia nahati po sa 4 na faction? Totoo po ba? Ano po yung mga factions po? Yung ipinirisal na sinasabi, yung iglesia watawat ng lahi kaparian, yung ayaw ko lang kung ano pa yung iba na pinapangalan nila sa kanilang samahan dahil mangyari kasi ito, nagkahati-hati ito dahil
Nung katulad yung sabi ko kanina, nung itatag ito, samahan ng watawat ng lahi, ang mga katuruan na pinapairal dito ay mga katuruan ni Dr. Jose Rizal. Pero nung ay pumasok yung mga pare dahil gusto na dito kasi mayroong pilig dito noon na na sumusubaybay dito sa samahan na ito. Tinatawag namin mga bandal na tinig o yung sinasabi nila na mga mahal na magulang. Dahil sa sinabi ng mga bandal na tinig na magbalik aral kayo sa mga katuruan ng inyong bayani dahil iba na yung ginagawa ng mga kaanib noon. Nagmimisa na sila, nagpupunti, na kung ano na ginagawa ng marilisyon, yun ang ginagawa ng samahan dahil katulad yung nasabi ko sa inyo kanina na sinubok ng mga banal na tinig kung mayroong natutunan yung mga kaanib sa loob ng mahigit na 10 taon na pangangaral ng mga banal na tinig. Pero anong naging resulta? Noong niyakap ng mga kaanib sa punang mga pangunahin, yung mga katuruan ng mga pare na sinabi ni Dr. Jose Rizal na yun ay mga walang kapwinta-kwintang mga bagay. Kaya ayun, noong sinabi ng mga bandal na tinig na magbalik-aral kayo sa mga katuruan ng yung bayani, ay di na pag-alaman namin na iba na ang landas ang tinatahak ng samahan ng watawat ng lahi, hindi na yung tunay na arhikain ni Dr. Jose Rizal ang dapat na susundin yung mga kaanib. Kaya noong sinabi na ng aming Pangulo na kung sino yung sumama sa kanya na magtuguyod sa mga kaisipan ni Dr. Jose Rizal at kung sino yung ayaw sumama, ayun kaya nagkaroon ng maraming mga pangkat sa mahal. Ibig niyo pong sabihin, iba pa rin po yung nasa Banahaw, iba pa rin po yung Sagrada Familia. Hindi namin yun dahil ibig sabihin, iba-iba po talaga siya. Katulad yung nasabi ko sa iyo kanina na maraming mga tao ang nagpapalagay na sila yung mga Rizalista. At ang turing nila kay Dr. Jose Rizal ay bilang isang Diyos, kung hindi man siya ang nagkatawang tao sa pamamagitan ng Diyos na siya ang kahalili ni Jesucristo dito sa dulong silangan na sinasabi nila. Pero bukod tangi itong samahan na ito, ano sa inyo po? Dito sa amin, ang pagkilala namin kay Dr. Jose Rizal ay hindi namin siya kinikilala bilang Diyos. Dahil maliwanag na sinabi niya sa kanyang sasulat at sa kanyang mga sinulat na mayroon din siyang kinikilalang Diyos. Sa makatwid, maliwanag na hindi siya Diyos dahil mayroon siyang kinikilalang Diyos. Kaya ito, matangi lang itong samahan na ito na hindi kumikilala kay Dr. Jose Rizal bilang isang Diyos. Pero sila dyan, sa mga nakapaligid dito, at sa yung sinasabi ng Banahaw, yung Sagrada Familia, ang pagkakilala ni nila kay Dr. Jose Rizal ay bilang siya ang Diyos na lumalang o kung ano, yung turing nila sa kanya. Yun ang pagkakaiba ng aming samahan sa kanila. Yun lang po pala. Para po sa inyo, propeta po si Rizal? Para po ba sa inyo, propeta po si Rizal? Propeta? Opo. Anong ibig sabihin ng propeta? Parang siya po yung may alam, gano'n. Hindi po naman gano'n. Hindi yung alam niya, yung mga bagay na kahit na hindi pa nangyari ay gano'n yung 120. Dahil yun nga ang tinututulan niya po Dr. Jose Rizal, yung mga milagro na yan. Ano ang sabi niya? Ang taong naniniwala sa milagro ay siyang pinakamatamad dahil ang inaasahan na lang niya yung milagro na darating sa kanya. Yun, mababasa ninyo yan. Ibibigay ko sa inyo itong aklat na ito para magpatunayan ninyo kung yung mga sinasabi ko ay talagang totoo. Ganun. Ito pala yan. Hindi na kami. Wala ko. Di ba po may mga kasi sa internet po, nag-search po kami. Meron po dun mga nakalagay na si Rizal daw po,
hindi daw po sila naniniwala na namatay sila nung execution po ni Rizal noong December 30. Kayo po ba naniniwala po ba kayo na hindi po siya talagang namatay noong araw na yun? Yung sinasabi mo kasi na yan, ano? Naniniwala po yun ng iba. Ganun. Naniniwala po ba yun? Wala iba. Dahil napag-aralan namin na wala naman namamatay, kahit na tayo hindi tayo mamamatay eh. Ang namamatay lang yung ating physical na katawan eh. Pero yung tunay na tayo, walang kamatayan yan. Kaya, anong sabi niyo tungkol sa kanyang talambuhay? Walang anibersaryo na dapat na yung silibraran pagdating yung kanyang dahil maliwanag na sinabi niya, walang anibersaryo eh. At saka katulad yung sabi, napag-aralan namin na kahit tayo, hindi tayo namamatay. Yung ating katawan lang na ating ginagamit, yung ating physical na katawan, yun lang namamatay. Pero yung tunay na tayo, kailanman, hindi namamatay. Okay? Ay sa bagay, hindi na po kayo sang-ayon na itinutulad po nila si Cristo kay Rizal, di ba? Yun na po, hindi po kayo only. Ano po, ang inyo po bang pagsamba, anong araw po? Linggo. Linggo po. Paano po hiniwalay po yung mga bata sa mga matanda ganun? Hindi, wala yung mga lalaki at mga babae. Yan lang. Ayun lang po yung ano niya. Pero hindi po katulad ng Sagrada Familia na meron po kayong hiwalay na 10 otsos ng Dr. Cesar. Wala po kayo nun. Wala po kayo nun. Ayun lang, nakasulat ko sa pamamagitan ng edukasyon, tatanggap ng liwanag ng inang bayan. Ano po ibig sabihin? Hindi lang, mag-aral ka para maliwanagan ka kung kwan. Dahil halimbawa, kung nagtatanong ka lang na kwan, at hindi mo ibinabase sa mga nababasa mo yung mga nalaman mo na kwan, di kaya dapat mag-aral ka. Sa pamamagitan ng edukasyon, tatanggap ng liwanag. Dahil mangyari kasi, hanggang ngayon, ay yung mga maliwanag yung sinabi dito sa kanyang sa buhay ang diwa at gawa ni Dr. Jose Rizal. Kay gandang panyaya na minsan nabasa sa isang dambuhalang karatula na inilagay sa tabi ng highway papasok ng bayang Kalamba. Napakadakilang at hikain na hindi sapat na may sulat lamang sa isang karatula, kundi dapat na masulat sa puso ng bawat Pilipinong tunay na nagmamahal sa kanyang bayan. Subalit ilang kaya sa mga Pilipino at maging kahit na sa mismong mga taga-Kalamba ang nakakaalam kung nagnanais man lamang na makaalam ng diwa at gawa ng bayani, sapagkat papaano may sasabuhay ang isang bagay na hindi naman nalalaman, lalo walang namang nagmamalasakit na ito'y may turo sa kanyang mga kababayan. Minsan naisip namin makabubuti pa marahil na hindi na lamang malaman ng aming mga kababayan kung ano ang diwa at gawa ni Dr. Rizal. Sa gayoy baka sakaling patuloy pa nilang kilalanin at papurihan ang kanyang pangalan kahit na ito'y sa paimbabaw na pamamaraan lamang. Di sapagkat sa oras na kanilang malaman, ang diwa niya ay matutuklasan nilang ang mga ito'y napakasalungat para sa kanilang mga tinatanggap na katuruan, paniniwala at kaugalian. Ito'y sapagkat hanggang sa ngayon, ang isinasabuhay ng marami sa atin ang diwa at gawa ng mismong mga umalisin sa atin at nagpapatay naman sa tinuturing natin bayani ng ating lahat. Di ba po kanina na pag-usapan po natin na ayaw po ni Dr. Cesar ng mga religiyon. Ano pong tawag din sa samahan niyo? Ay, bali, hindi niyo po i-consider na religion yung samahan niyo po. Dahil kinukonsidera na isang religion kung ikupan natin sa kung dahil yun ang pinakailangan ng batas security and exchange commission nakatapan doon na bilang isang religion. Pero sa katotohanan, ito isang samahan. Gusto niyo lang po sundin yung mga turo ni Rizal parang ganito. May ibig sabihin po ba yung revoltang nakalabas? Yung may mundo po. May ibig sabihin po ba yun? Sabihin? Opo, kumbaga,
Sa pananaw niyo po, ano po ba ibig sabihin ng revolta niyo? Yun ang kasi ang nila dyan. Halimbawa, yung nakalagay siya ng Opo, search po. kung yan sa akin dyan, gusto niya na malaman natin lahat yung kanyang mga katuruan upang sa ganun ay magbago na ang ating mga dahil anong sabi niya, magpahanggang ngayon. Yung pa rin mga katuruan na nagdala sa kanyang kamatayan ang niyayakap sa karamihan sa ating mga Pilipino magpahanggang ngayon. So, kaya, yan, ang ibig sabihin niya na Siya yung liwanag. Kaya siya yung medal ng liwanag po. Di ba po yung iba po kasi napansin po namin sa internet, yung mga pictures po, meron po silang mga marami po silang parang may altar sila. At kayo po, hindi po kayo nagagamit. Wala po kayong mga ganun. mangyari kasi kapag yun nasabi ko wala nang pagbinisa dito kasi sa amin, puro pag-aaral. Puro aral lang po. Puro aral. Kaya yun na ang tinututulan ng Dr. Jose. Ano ang sabi niya? Ang kabanalan ay wala sa matagal na loob. Sabi niya, mahabang dasal, naglalakihang mga kwintas, ganon. Kung hindi yung mababang loob, malinis na puso, ganon. Yun ang mababasa nila sa akin. Yun ang Dr. Jose Rizal. Kaya dito sa amin, wala na yung mga dasal-dasal na yan. Ay, kayo. Ano pong pangalan niyo? Ako si Renato Gallardo. Yung pwede po bang ito? Caretaker dito. Isulat mo lang. Ano pa? Renato Gallardo. Dapat ano po yun? Ang aming Pangulo ay si Dr. Luis El Parabox Senior. Dr. Luis? Isa siyang surgeon. Nag-graduate sa UST. Dr. Luis Parabox. Ano na kailangan natin? Ano pa kailangan natin info? Kung lang pa yung naitanong nyo sa akin, andyan yung mga plan na ibibigay ko sa inyo na basahin ninyo yan dahil yan nakapatay yung aming mga paniniwala. Yan ang aming gintong simulain. Pero sino po ba yung mga elder nyo ngayon? Dito po sa Lesha? Ang Pangulo namin, si Dr. Luis El Parabox Senior, at saka yung mga elder, maliban sa akin, Polisiana Laplana, Polisiana? Polisiana Laplana, Luis Corpus, yung asawa niya, si Dorothy Aquino, Norito Kaputahe, Apelido po? Apelido po? Kaputahe o Apelido Kaputahe. Kabutahe. At saka si Silyon Villanueva, ang aming ingat yaman, si Terminia Balitsa, CHP, Terminia Balitsa, si Orlino Samar, Ricardo Alvarez, hindi ko masabi nga, Ricardo Alvarez. Sir, kayo po ba, sama-sama po kayo dito sa Maganda? Oo, dito. Lahat po yan. At saka mayroon din may mga sa mga balabalangay sa mga probinsya. Ganun. Tuwing yung 19. Sama-sama po kayo. Sila dito. Kasi yung mga kasapi niyo po, namumuhay po sila sama-sama din. Namumuhay din po sila sama-sama din. Oo. Ay magkakasama din po kayong ganito, gano'n? Oo. Feeling ko nga, magsasama-sama kang dito. Opo. Baka gusto pa ninyong malaman kung tulot talagang na nag-retract si Dr. Jose Rizal, ano?
sinasabi nila na tinalikuran niya yung kanyang pan at nagbalik loob siya sa pagkakatoliko. Yun ang sinasabi nila kasi. May mga ganun pong balita. Ano po ba Hindi, sa yung sinasabi nila na retraction na pan. Pero mabawasan ninyo dyan na sabi niya ay kailanman hindi niya tatalikuran yung kanyang mga ginawa. Dahil sabi niya, kung ako'y muling may papanganak, yun din ang aking gagawin. Kaya malabo na siya ay nagbalik nito sa pagkakatoliko. Dahil at saka ang isa pang malaking ebidensya na hindi siya nag-retract. Di noong hinuli siya, di na-excomulgado na siya, excomulgate na siya dahil lumaban niya sa mga Kastila. Kung nag-retract sana siya, di doon sana siya inilibing doon sa libingan ng mga Katoliko, hindi siya inilibing kung saan-saan. Saan po siya nilibing? Saan po siya nilibing? Sabi nila, nilibing daw nila sa Pakok, doon sa libingan ng mga tulisan na sinasabi nila, doon daw siya inilibing. Kaya yun ang isang malaking ebidensya na hindi niya pinalikuran ng kanyang mga... Pero sir, may, dati daw po, may mga bali-bali na daw po na, nung tinignan daw po yung bangkay ni Rizal, hindi naman daw po nakita yung bangkay ni Rizal, kaya pinalagay daw po ng mga iba na nagtatagpo, bukod po sa inyo na, si Rizal daw po hanggang ngayon ay buhay pa, nasa Makiling daw po. Naniniwala po na kayo daw? Ang mungkol kasi sa amin, kung ano yung naririnig namin, naamoy, nalalasahan, nakikita, yun lang ang aming pinaniniwalaan. Kaya ang pinaniniwalaan namin, yung katulad yung kanyang sinabi sa kanyang huling paalam na ako'y yayaw na sa bayang payapa, yun ang sabi niya, na walang alipin at punong mapangapa. Doon dinamatay ang paniniwala at ang nananating Diyos na dakila. Hindi natin alam kung saan yung sinasabi niya na bayang payapa, dahil nabasa lang naman namin dyan sa kanyang huling paalam, kaya ayun, hindi pa tulad yung iba na nandiyan sa bundok Makiling, ay di naman nila nakita, o kung nasa bundok Makiling, anong pruiba nila na sinasabi nila na sa bundok Makiling, nakita ba nila na nandiyan? Kaya yun ang pinagbabasyan lang namin kung anong yung aming nakikita, o aming babasa, gano'n, yun ang aming pinagbukaan. Lahat na ba tayo? Talaga bang naman? Sir, maraming salamat po sa kooperasyon. Okay lang. Sige po.